Magandang hapon. Dito muna tayo. Mga kababayan, komentuhan muna natin at ipapabasa ko sa inyo itong sinasabi ni DTI Secretary na walang utak, buba, si Maria Cristina Aldiger Roque. DTI Secretary yung bruha na yan. Okay? Imbis kaya mag-chill-chill ako muna, hindi muna ako magmura, kaya hindi muna ako naggawa ng komento sa mga putang inang gobyernong Marcos dahil nakapanggigil at nakapang high blood. Pero hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko nang mabasa ko to Sabi niya, kung tutuusin daw, makabili na kayo ng ham, makakagawa ka na ng macaroni salad, makakagawa ka na rin ng spaghetti, depende rin po yan kung ilan yung kakain. Kasi ang unang sinasabi niya, 500 pesos ay kasya na daw sa Noche Buena ninyo. Grabe Grabe talaga, ang baba talaga ng tingin ng putang inang Maria na to na DTI Secretary. Madam, para sa kaalaman mo, kahit sarili ko, hindi magkasya yung 500 pesos na yan. Taklapan ko kaya, palamon ko kaya sa iyo, ang 1,000 pesos bigay ko sa iyo. Pang Noche Buena mo, ng buong pamilya mo, kung magkasya ba sa inyo ang 1,000 ko. Isa ka ring kupal na hindi nag-iisip. Grabe, iniinsulto mo na talaga ang mga ordinaryong Pilipino. Porki kayo, marami kayong mga, Diyos ko po, nakapanggigil. Malaking mga sahod ninyo, galing sa pira namin. Tapos magsasalita kang 500 pesos, kasya lang sa Noche Buena ng mga Pilipino. Makagawa na raw kayo ng macaroni salad. Putang ina, ako mismo, gumagawa ng simple na macaroni salad nga. Mayonnaise lang ang nilalagay ko at saka fruit cocktail. Kulang pa nga yung 500. Hindi ko na nga nilagyan ng cheese, hindi ko na nga nilagyan ng raisins. Napaka-simple lang ang nilagay ko, yung macaroni at saka yung fruit salad at saka mayonnaise. Kulang nga ang 500 pesos, madam. Ano bang klaseng utak mo? Maayos ba yung pag-iisip mo? Utang ina kayo. Talagang grabe ang tingin nyo, ang baba ng tingin nyo sa mga ordinaryong Pilipino ngayon. Ikaw, magkasya ba sa pamilya mo ang 500 pesos pang Noche Buena? O kulang pa sa pang tostos ng kilay mo? O pang tostos ng mukha mo, yung mga make-up mo. Makagawa na rin daw kayo ng spaghetti. Yung spaghetti pa lang, yung anong tawag niyang pasta. Magkano na yan dyan sa Pilipinas? Tapos yung sauce, yung tomato sauce, yung sausage, yung ham na panghalo. Kasya ba yung 500? Namamalingki ka ba, bruha Maria Cristina? Namamalingki ka ba? Or katulong mo lang ang namamalingki? Kaya wala kang alam kung ano lang ang mabibili ng 500 na putang inang piso na yan. Nakapanggigil talaga kayo at nakakainsulto na kayo Sobrang-sobra na yung pang ano ninyo Siyempre naman, pag-increase, ang hinihiling ng mga manggagawa, 500 pesos, ang hirap ibigay na increase sa mga sahod ng mga manggagawa. Kaya siguro yun ang akala niya. 500 pesos, kasya na sa Noche Buena. Kayong mga taong bayan, mga kababayan ko, tatanungin ko kayo, kahit yung pinakamahirap, yung talagang, wag lang yung walang-wala talaga, kasi siguro baka pagtsatsagaan niya yung 500 pesos magkasya sa kanya. Pero karamihan sa atin sa Pilipinas, lalo na yung kung sino pa yung mga mahihirap, totoong usapan lang tayo, real talk lang tayo mga kababayan, kung sino pa yung mga pinakamahirap sa Pilipinas,
Sila pa yung maraming anak. Yan, nakapanggigil din kayo eh. Anak ng anak kayo eh. Kahit alam nyo hindi nyo kayang tustusan, hindi nyo kayang pakakainin yung mga anak ninyo, anak pa kayo ng anak. Ha? Ito ang masasabi ko. Yung mga mahihirap na mga ordinaryong Pilipino sa atin, pinaka dyan na anak nila, 3, 4, 5. Kasya ba yung 500, Madam Cristina? Kasya ba yung 500 mo? Ha? Depende lang daw rin kung ilan yung kakain. Kahit kung ako lang mag-isa, Madam Cristina, hindi kasya yung 500 ko. 500 mo. Tangina ka. Kahit nga magpunta ako sa Jollibee, kulang nga yung 500 eh. Ha? Ibili ko pa ng drinks ko. Ha? Na hot drinks. Ha? Kung mag-Starbucks ka ngayon, magkano yung coffee sa Starbucks? Kaya ang sabi ko sa inyo mga taong bayan, kailangan nyo nang galusin itong gobyernong ito eh. Walang kwinta talaga. Lahat ng ina-assign ni Marcos Jr., bangag magnanakaw na administration in the history of the Philippines, wala talaga kayong makukuha sa bansang Pilipinas na maaayos yung buhay ninyo. Wala kayong mapapala. Kasi ang lahat ng mga sekretaryeng naka-assign, puro mga bugok. Puro mga bubo. Hindi nag-iisip ng tama. Sila lang ang nagsasayas na maligaya sa Pasko ngayon dahil malaki yung sahod nila. Pero yung mga ordinaryong, mga manggagawa, magkano lang yung mga sahod na makukuha nila buwan-buwan? Magkano lang yung araw nila, putang ina. Pati pa yung mga binubudol pa sila sa mga is nila, mga PhilHealth nila. Lalo na ngayon wala ng PhilHealth. Binulsa na, ninakaw na ni Bangag yung PhilHealth na billion budget. 89 billion. Andoon na sa kamay ni Judas. Ano pang mapapala ninyo ng PhilHealth ninyo mga kababayan? Hanggang ngayon, puro salita lang si Bangag. Matagal niya nang sinasabi na isusoli niya ang 60 billion sa PhilHealth. Hanggang ngayon, yung doktor na si Liechun, panay nang nagsasalita. Hanggang ngayon, hindi pa naibalik yung 60 billion sa PhilHealth. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga salita ni Marcos Jr. Kasi mismo na yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos, na ang nagpasabog, na si Marcos Jr. ay isang bangag, drug addict, cocaine addict. Simula noon, nang binata pa yan, hanggang ngayon, isang cocaine addict ang putang ina. No. Kaya wag na wag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi ng gago na yan. Nakapanggigil eh. So ano ang komento ninyo, kayo mga kababayan? Tanungin ko kayo, kahit yung mga pinakamahirap siguro hindi kasyang 500. Ay putang ina talaga, Grabe talaga ang paba ng tingin sa inyo ng mga putang inang gobyernong ito. Kahit isang tao hindi kasya ang 500. Kapal ng mukha mo, DTI secretary ka. Ikaw, kasyahin mo yung 500 sa pamilya mo, tang ina mo. Lamlamin ninyong 500 sa Noche Buena ninyo kung magkasya ba kayo sa inyo. Di mo na dapat sasabihin sa publiko yan. Nakasya magmakaroni? Macaroni salad lang? Kahit makagawa ka man ng macaroni salad na eksakto 500, yan lang? Wala nang soft drinks? Ang hilig pa naman ng mga soft drinks ninyo dyan sa Pilipinas. Kahit unhealthy, inom kayo ng mga soft drinks. Diyos ko po. Lalo na yung kumakain kayo ng malamig na pagkain, yung cold food. Tapos iinom kayo ng soft drinks. Ay nako. Ang sama ng niyan sa tiyan nyo. Nag-solidify yung pagkain sa tiyan nyo. Hindi na digest yan. Kaya nga marami dyan sa Pilipinas, medyo real talk lang tayo. Malalaki yung mga tiyan ninyo. Kasi lalo na yung mga mahilig sa mga soft drinks. Hindi po ihinto nyo po yung pag-iinom ng soft drinks sa totoo lang. Huwag kayong bibili na ng mga soft drinks. Kasi hindi po maganda sa katawan yan.
Binibigyan lang kayo ng diabetes yan in the end. Ang taas ng sugar content ng soft drinks. Tapos pag umiinom ka, katatapos mong kumain, tapos umiinom ka ng soft drinks, nag-solidify po ang food sa ilalim ng tiyan nyo po, hindi po nag-digest yan. Kaya iwas-iwasan nyo na pong umiinom ng malamig, kahit malamig na tubig. Bawal po yan sa katawan. Kung gusto nyo, hindi kayo magkasakit, kahit bata pa, kung bata pa kayo, kung gusto nyong tatagal yung buhay ninyo, iwas-iwas naman kayo. At alagaan naman ninyo yung ano nyo. Minom kayo ng tubig, laging mga hot water, warm water, yun po. Huwag po kayong umiinom ng mga ng mga malalamig. No, ito lang ang masasabi ko. Tigil-tigilan ko na itong bruha na to kasi nakapanggigil, makapagmura talaga ako. Nakapanggigil talaga yung mga statement ng mga sekretary ni Marcos Jr. ngayon. Puro mga bangag siguro itong mga hinayupak na to. Mga walang kwintang mga yawa. 500, kainin mo, madam. Sampal ko yung 1,000 ko sa mukha mo kung kasya ba sa nochiboy na mo. Tangina kayo. Ang sakit ninyong magsalita, 500. Ang baba ng tingin ninyo sa mga ordinaryong Pilipino. Putang ina. Kasi kayo mga malalaking sahod mo. Sahod ninyong mga... Hey! Tangina talaga ang gobyerno ito, ano? Kapal ng mga muka, pakapalan, mga walang hiya.